Ba't ang haba ng baba ko dito sa video na 'to? Okay guys, so kakagising ko lang. Rest day ko kasi. Ayaw ko na sanang gawin 'to kasi waste of time lang. Pero kailangan kong gawin para naman ma-defend ko yung sarili ko o ma-defend ko yung sarili namin mag-ama. Kasi the other day, nakatanggap ako ng message galing sa mami ng anak ko na sinasabi niya na ayusin ko daw yung pagpapalaki ko sa anak ko kasi nadi-disrespect siya ng anak ko. Unang-una guys, maayos yung pagpapalaki ko sa anak ko. Yung mami niya lang ang hindi ayos, sa totoo lang. Kada tawag dito, puro issue yung binabato sa amin. Hindi man lang mangumusta, anak, kumusta ka na? Anak, anong kailangan mo? Anak, okay ka lang ba? Walang ganun. Alam mo ang ending kapag nag-uusap sila ng anak ko, umiiyak lang lagi ang anak ko after ng conversation nila. But anyway, gusto ko lang gawin tong video na to para linawin yung issue na yan. Maayos yung pagpapalaki ko sa anak ko, hindi bastos yung anak ko at hindi ka nababastos ng anak ko. Kung feeling mo nababastos ka ng anak ko, siguro naman alam mo sa sarili mo na nanay ka. At pagkakataon mo yun na gampanan mo yung role ng pagiging ina mo. Disiplinahin mo yung anak ko, turuan mo ng magandang asal, di ba? Maayos naman tayo dati, di ba? Maayos kami lagi. Before, masaya kami yung pamilya sa totoo lang. Kahit isa lang yung anak namin, masaya kami. Nag-umpisa lang yan nung napasama siya. Nag-umpisa lang na hindi naging okay kami nung napasama siya sa grupo ni Bebang. Si Bebang, kasama niya dati sa Taiwan. Bali, si Bebang na-met namin siya ng anak ko sa airport dito sa Ninoy Aquino International Airport nung magbakasyon kami ng anak ko sa Taiwan. Bali kasi nung time na yun, wala akong cash. And then, magbabayad pala ako ng tax, airport tax. So, maganda naman at nandun siya. Siya yung nagbayad ng airport tax namin pansamantala. Nung nalaman nun ni Jane, nung nalaman ng mami ng anak ko, galit na galit siya. Bakit sa dami-dami ng tao, si Bebang pa yung nakilala ko sa airport, which is galit daw siya dun sa taong yun. Bad trip daw siya kay Bebang kasi nga, si Bebang daw nanlalalaki. Yun ang sabi niya sa akin. Bad trip ako dyan kasi nanlalalaki yan. Karat yan dito sa dorm na may lalaki yan. Kaya ayoko sa cheater. Kaya pagdating namin sa airport, agad-agad kaming umuwi para mabayaran si Bebang. Nagtaka ako, after like ilang months, naging close na sila ni Bebang. So doon nag-umpisa yung problema namin. So unang-una, yung anak ko maayos, magalang, mapagmahal na bata sa kanyang mami. Until one time nagbago ka, pati yung ulam namin napapansin mo na, sinasabi mo na sa amin, nakala mo kung sino kang mayayaman. Kung kayo, ulam kayo, ang sasarap, di ba? Tapos pangalawa, hindi ka na namin nakokontak ng maayos. Kasi before, every day I make sure or I see to it na before 6 o'clock, nakaluto na ako para masabayan namin siya mag-dinner kasi papasok siya sa trabaho niya. And then, kinabukasan, palabas pa lang ng building yan, kausap na namin siya. Pero nagbago lahat yun nung napasama siya sa grupo ni Bebang. Tatawagan namin siya ng 8 o'clock, another call siya. Tatawagin namin ng before 9, before 10, makukontak namin ng 11, sasabihin lang sa amin, oh, pagod ako, magpapahinga ako. Yun. So, lagi nang mainitin yung ulo niya sa amin until na inamin niya sa akin na, yun nga, na-inlove na siya sa ibang lalaki, nagdi-date na siya, and worst, hindi siya mahal ng lalaki. Hinuthutan lang pala siya. So yun, doon ka nagbago. Doon ka nagbago, di ba? So, yung maayos yung pakikitungo sa anak ko, nagbago lahat yun. Una mong ginawa, tinanggal mo yung mga pictures ni Aki sa Facebook mo, tinanggal mo yung picture ko. Kasi nag-feeling dalaga ka, nag-feeling single ka, nag-feeling bata ka. Di ba? Tinanong kita bakit mo tinanggal yung picture ko, bakit hindi mo pinopost si Aki sa my day mo, bakit ang daming achievements ni Aki sa school, ang daming pwedeng i-post para sa anak ko, hindi mo pinopost. Anong sagot mo? Bakit ko kayo ipopost? Hindi ko naman kayo kasama. So ang ending, ang mga napopost mo sa Facebook mo, yung mga barkada mo, yung lakwatsan nyo, yung pagmumotor nyo, kasama yung, alam mo na, di ba? So, lumala yung sitwasyon natin, hindi na tayo nag-uusap.
nag-request si Aki, sabi ni Aki, sabi ko, nak, bakit ka ba iyak ng iyak? Sabi niya, kasi I don't see you guys talking na ni Mami. So, sinabi ko sa'yo yun, di ba? Sinabi ko sa'yo yun na pwede pag nandyan si Aki, mag-usap tayo. Kahit i-fake natin, ang sabi mo, wala akong magagawa dyan, wala akong pakialam dyan. Di ba? Kasi in love na in love ka nga, di ba? In love na in love ka sa ibang lalaki. Tapos sinabi ko sa iyo, bakit? Hindi ka ba natatakot na magalit sa iyo si Aki pagdating ng araw sa ginagawa mo? Anong sabi mo sa akin? Anong sagot mo? Okay lang, tanggap ko na magalit si Aki sa akin pagdating ng araw. Dapat di mo kinakalimutan lahat ng lumalabas sa bibig mo, di ba? Sabi ko, di ba sabi ko sa iyo, maging maayos ka kasi pagdating ng araw na tumanda ka, baka hindi ka alagaan ni Aki. Anong sabi mo? Okay lang. Di doon ako sa home for the aged. Oh. Di ba? Lakas ng loob mo kasi nga in love ka. 'Di ba? Nung umuwi ka dito, pinalayas mo yung magulang ko na may sakit. Nag-stay lang sila dito ng 3 to 4 weeks kasi mag-o-operahan yung papa ko, pero nung ginawa mo, pinalayas mo. Ang dami mong eksena na ginawa dito, which is maraming dahilan talaga na para lumayo yung loob ng anak ko sa'yo. Dinala mo ako sa barangay nang walang kadahilan. Sa tingin mo, okay yung kay Aki, okay yung sa anak ko. Hindi. Pagdating mo dyan, ginawan mo pa ng part 2, dinala mo kaming dalawa sa barangay. Oh, sa tingin mo matutuwa sa iyo yung anak ko? Binastos-bastos mo ako, minamalit mo ako, ginago mo ako. Alam mo 'yon? Winasak mo yung pangarap ko. Sa tingin mo matutuwa yung anak ko sa iyo? Na nakikita niya, nawi-witness niya yung mga ganung bagay na ginagawa mo sa daddy niya. 'Di ba hindi? So magtataka ka bakit ang layo ng loob ng anak ko sa iyo. Tapos ako sisisihin mo, nasasabihin mo sinisiraan kita. Bago ka pumunta ng Europe, pag-uwi mo dito, wala kang kaamor-amor sa anak ko. Hindi mo man lang pinaramdam sa kanya na na-miss mo siya, hindi mo man lang pinaramdam sa kanya na mahal mo yung anak ko. Pag nandito ka sa bahay, sa kabilang kwarto ka natutulog, mag-isa yung anak ko dito. Naglalako at saka ilang araw kang wala sa bahay, pupunta ka ng Tagaytay, punta ka ng Baguio, kung saan, sino kasama mo, mga barkada mo, minsan mga pamangkin mo. Natutulog ka sa ibang bahay ng ilang araw. Doon pa lang malalaman mo na dapat doon pa lang alam mo na yung sagot bakit malayo ang loob ng anak ko sa iyo. And pinaka worst, nung last night mo dito sa bahay, anong ginawa mo? In-invite mo yung dating girlfriend ng kinainlaban mong lalaki. At siya ang pinili mong makasama magdamag sa kabilang kwarto habang yung anak ko nandito sa kabilang kwarto. Alam mo kung ako yun? Alam ko sarili ko, alis ako kinabukasan. Yayakapin ko na yung anak ko, hindi ko na papakawalan kasi alam ko na alis na ako kinabukasan. Pero ikaw, anong ginawa mo? Mas pinili mong tabihan yung barkada mong magdamag kaysa sa anak mo. And worst, hindi mo pa siya pinasama pagpunta ng airport. Mas pinili mo pang kasama yung barkada mo papunta ng airport. So, magtataka ka bakit malayo yung loob ng anak ko sa'yo. Di ba? Nung nandiyan ka na, habang kami nag-i-struggle ng anak ko, habang kami namumroblema kung anong kakainin namin, kung anong uulamin namin. Kasi nga, dahil sa'yo, di ba, nagkaroon ako ng depression, ng anxiety dahil sa panggagago mo sa akin, sa pambabastos mo sa akin, pamamaliit mo sa akin. Naapektuhan ako masyado doon. Lalo't nawasak mo yung pangarap ko, ninakaw mo yung pangarap ko. Doon pa lang, durog na ako. So, anong ending? Nagkasakit ako, nawalan ako ng trabaho ng 2 buwan. Pero, may pakialam ka ba? Nag-alala ka ba kung anong kakainin namin mag-ama o kakainin ng anak natin? Hindi. Imbes pinakita mo sa amin na habang nag-i-struggle kami dito sa Pilipinas, ikaw, kung saan ka pumupunta, makikita namin yung mga post mo, punta ka ng Netherlands, punta ka ng Italy, punta ka ng Poland, ng New Zealand. Tuwang-tuwa ka, sino kasama mo, mga barkada mo. Diba? Ang saya ng buhay mo, diba? Dalagang dalaga, batang bata. Makikita pa na mapapanood pa ng anak ko yung video mo na habang nagsasayawan kayo, nagiinuman, nasa yate, may mga kasama kang mga lalaking walang pangtaas na damit. Batang bata, enjoy na enjoy yung pagiging single O sa tingin mo, walang epekto sa anak ko yon? At isa sa pinaka-worst na ginagawa mo, yung titiisin mo yung anak ko ng ilang buwan, 3 buwan, di mo pinapansin, wala kang pakialam. Yung mga pamangkin mo, nabibili mo ng mga branded shoes, nababilhan mo ng cellphone, pero yung anak ko, gusto mo, mumurahin lang. O ngayon, magtataka ka, bakit malayo yung loob ng anak ko, bakit
minsan nadidisrespect ka. Kahit naman sino mapipikon sa'yo. Okay?